Nagliyab ang tricycle na yan sa gitna ng highway sa barangay Marawoy sa Lipa, Batangas. Mabuti na lang ay napansin ng driver na may problema sa sasakyan kaya nakababa siya at ang dalawa niyang pasahero. Bago ito tuluyang masunog. Napula ang apoy sa tulong ng mga empleyado ng katapat na gusali. Inaalam pa ng mga taga Bureau of Fire Protection ang sanhi ng apoy. Ito ang inyong Regional TV News. Ito na ang GMA Regional TV para sa mga balita sa Visayas at Mindanao kasama si Sarah Hilomen Velasco. Sarah? Salamat, Rafi. Arestado ang dalawang residente ng Talisay, Cebu dahil sa iligal na pagdadala ng mga baril. Sa Bacolod City naman, patay ang isang binatilyo sa pamamaril. Ang mainit na balita hatid ni Zen Kilantang Sasa ng GMA Regional TV. Dead on arrival sa ospital ang isang binatilyo matapos barilin sa ulo sa Bacolod City. Ayon sa pulisya, nasa labas ng isang grocery store ang 12 taong gulang na biktima nang dumaan ng di pa nakikilalang salarin at bigla siyang binaril. Inaalam pa ng pulisya ang motibo sa pamamaril, maging ang pagkakakilanlan ng suspect. Sugatan ng isang magsasaka matapos tagain ng kanyang kaanak sa Miagao, Iloilo. Batay sa investigasyon, naghahanda ng binhi ang biktima na gagamitin sa pagtanim nang bigla na lang siyang tagain. Kaagad namang naaresto ang suspect. Nagpapagaling na ang biktima. Ayon sa pulisya, nagkasundo na ang mga kaanak ng biktima at ng suspect na huwag nang magsampa ng kaso. Dalawang residente ng Talisay, Cebu ang inaresto dahil sa pagdadala ng armas. Nakumpiska sa kanila ang 2 baril na may kargang mga bala. Ang pag-aresto sa kanila nag-ugat sa reklamo ng mga kapwa-residente dahil sa pagdadala nila ng armas sa publiko. Inaalam na kung nagamit ba ang mga nakuhang armas sa krimen. Tumangging magbigay ng pahayag ang 2 naaresto. Zen Kilantang Sasa ng GMA Regional TV nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nabiktima ng booking scam ang isang restaurant owner sa Sipalay, Negros Occidental. Suspect ang sarili niyang empleyado na halos 2 linggo pa lang namamasukan sa kanya. Kwento ng biktima, nag-alok ang kanyang tagaluto na silang mag-cater sa bisita niyang grupo ng Korean divers mula July 8 hanggang 13. Umutang pa raw ang biktima ng pampuhunan sa booking. Pero pagdating ng takdang petsa, walang sumipot na mahigit 20 Korean nationals. Hindi na rin na-contact o makontak ang suspect. Umabot sa 200,000 pesos ang nalugi sa kanilang negosyo. May natangay rin ang suspect na 27,000 pesos na cash. Patuloy ang pagdugi sa suspect. Huli sa Makati City ang isang dayuhan at tumangay sa isang nakaparadang SUV. Balitang hatid ni Jomer Apresto. Huli sa ikinasang hot pursuit operation ng Makati City Police ang foreign national na ito matapos niya umanong tangayin ang isang SUV na nakaparada sa bahagi ng Arnaiz Avenue mag-aalas 2 ng hapon kahapon. Sa CCTV footage na ito, makikita na bumaba mula sa puting SUV ang 2 tao na pumunta raw sa isang butika. Makalipas ang ilang minuto, makikita ang suspect na tumawid sa kalsada at lumapit sa nakaparadang SUV na naiwang umaandar ang makina. Bigla niyang binuksan ang pinto sa passenger side. Maya-maya, lumipat naman ang lalaki sa kabilang pinto, sumakay at biglang pinatakbo ang SUV. And then naalala lang itong driver na yung isang daughter na nakalimutan ko palang in-off yung and then keyless din yung susi, so nasa loob din ng sasakyan. Kaya nung bumalik sila after 15 minutes, wala na siyang makita na sasakyan. Agad daw na nagsumbong sa pulisya mga biktima at inalerto ang iba pang mga pulis at stakeholder ng mga subdivision sa lungsod. Natunto ng nawawalang sasakyan na iniwan ng suspect sa bahagi ng Barangay Dasmariñas Village. Nagsagawa naman ng dragnet operation ng mga otoridad kaya nahuli ang dayuhan sa bahagi ng Pasay Road. Gusto sana niyang tumakbo pero nakita niya na wala na siyang matakbuhan dahil nandyan yung mobile natin. Kaya nothing to do but to surrender. Sa ngayon ay nasa kustodiya siya ng Makati City Police at mahaharap sa reklamong paglabag sa RA 10883 o ang New Anti-Carnapping Law. Hindi na siya nagbigay ng pahayag sa kamera pero sinabing inakala niya na sa kanyang kaibigan ng sasakyan. Inaalam pa ng otoridad kung may kaso sa ibang bansa ang suspect at nagtatagulang sa Pilipinas. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito na ang mabibilis na balita.
Patay sa pamamarilang isang lalaking barangay tanod sa barangay Santa Cruz, sa Antipolo, Rizal. Kwento ng nakasaksing katrabaho ng biktima, nagpapahinga sa service vehicle ng barangay ang lalaki nang barilin siya ng suspect na isa rin daw residente roon. Sinugod pa ang lalaki sa ospital pero idineklarang dead on arrival. Batay sa investigasyon, dati nang nakakatanggap ng pagbabanta ang biktima dahil sa kanyang trabaho. Patuloy pang hinahanap ang suspect at may alok na 160,000 pesos na pabuya para sa ikakaaresto niya. Huli sa CCTV ang isang lalaking lumapit sa isang nakaparadang motorsiklo sa barangay Culiat sa Quezon City. Kinuha niya ang helmet at isinuot. Maya-maya pa, sinakyan na rin niyang motor at pinandar ito hanggang sa umalis. Bago pa yan, namataan na ring umaaligid sa lugar ang lalaki. Naaresto ang 24 anyos na suspect sa follow-up operation. Nabawi sa kanyang ninakaw na motor pero wala na itong plaka, top box at mga side mirror. May nakuha rin sa kanyang hand grenade. Tumanggi magbigay ng pahayag ang suspect. Hinahanap pa ang kanyang kasabwat. 6 po ang sugatan sa pagsalpok ng bus sa isang delivery van sa Gumaca, Quezon kagabi. Ayon sa pulisya, nakahinto sa gilid ng highway ang nasiraang delivery van nang bumangga sa likod nito ang bus na mabilis umano ang takbo. Wasak ang unahan ng bus. Isinugod sa ospital ang mga sugatan na pawang mga pasahero ng bus. Nakatakdang magharap sa police station ang bus driver at ang may-ari ng van ngayong umaga. Sa kanyang pagbisita sa GMA Network, nagpasalamat si Japanese Ambassador Endo Kazuya sa pangunguna ng GMA sa pagpapalaganap ng kultura ng Japan sa Pilipinas. Narito ang aking report. Sa courtesy call ni Japanese Ambassador to the Philippines Endo Kazuya sa mga opisyal ng GMA Network. Unang napag-usapan ng kasikatan ng Voltes 5 sa bansa. Na unang umere sa GMA noon pang 1978 at ginawa ng live-action adaptation ng network. In fact, I remember Mr. Yalong and I were very young when we started to watch Voltes 5 on television. And since then, a great number of the hit animes from Japan have been released locally, broadcast through our network. Nagpasalamat si GMA Network President and CEO Gilberto R. Davic Jr. sa tulong ng Japanese Embassy sa mga proyekto ng GMA Kapuso Foundation, maging sa teknolohiya ng Japan na malakian niyang bahagi sa araw-araw na operasyon ng network. If you will notice, practically all our cameras are designed and built in Japan, and Japan continues to be a primary source of our technical requirements in our broadcast operations. Nagpasalamat naman ang Japanese Ambassador sa pangunguna ng GMA sa pagpapalaganap ng kanilang kultura sa bansa sa pamamagitan ng mga palabas. Voltes 5 has become a symbol of hope, courage, and unity, values that resonate deeply within our cultures. GMA has played a pivotal role in this narrative, acting as a bridge that spans the vast oceans between our two nations, bringing us closer together through the magic of media and storytelling. Naroon din sa pulong sina Executive Vice President and Chief Financial Officer Felipe S. Yalong at Senior Vice President and Head of GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso. Ayon pa kay Ambassador Endo, umaasa siya na lalo pang gaganda ang ugnayan ng Pilipinas at Japan. Malaking bagay ayon sa Ambassador ang mga organisasyon tulad ng GMA sa adhikaing ito. Indeed, you embody your slogan, Isa sa Puso ng Pilipino. Through your dedication and passion, you have brought Japan into the hearts of the Filipino people, making it a cherished part of their lives. Yes. Mamayang alas 6 ng gabi ang simula ng guro sa Sanctuarium sa Quezon City para sa batikang sports journalist na si Chino Trinidad. Sariwain natin ang makulay at makabuluhan niyang karera sa balitang hatid ni PR Kanghel. Okay? Sali na sa Usapang Sports! Sabi nila, baka ito na yung year that we finally win our first Olympic gold medal. Pero walang bansa after 1936 na nakapantay sa Pilipinas. Masigasig at detalyadong sports reportage.
One of the best of my generation, si El Presidente. Gaya nakilala ang veteranong sportscaster, journalist at analyst na si Manolo Trinidad, mas kilala bilang si Chino Trinidad. Sunod sa yapak ng kanyang amang veteranong sports columnist na si Reca Trinidad. Nagsimula bilang interviewer at anchorman ng isang sports organization noong 90s, si Chino. Nabigyan siya ng break bilang sports reporter at noong taong 2000, naging sports correspondent siya sa radio program na yumaong si Mike Enriquez sa Super Radio DZBB. Pag sinabing sports you know, in the industry, wala namang iba Meron pa ba iba? Kung hindi ikaw lang. Nakakatabang puso, Tita Mel. Para sa inyong manggaling yan. Walang duda na ang Diyos ang naglalagay sa iyo kung saan ka mapupunta, di ba? Sure. Malay ko bang dadamputin ako dito sa GMA at pinakamaganda sa lahat. Lalagyan pa nila ng sports na sa equation yung network. And to me yun, para sa akin, priceless. Magandang gabi sa'yo, Chino. Maganda talaga gabi. Ha? Mahigit 2 dekadang naki-time out sa mga balitang sports para sa GMA News si Chino. Naging mukha at boses siya sa paghahatid ng ilang makasaysayang sports events gaya ng mga laban ni pambansang kamao Manny Pacquiao. Magandang umaga, pamula po dito sa Los Angeles, California. Ito ang ikatlong araw na Pacquiao Bradley Countdown para sa World Welterweight Championships. Isang dekada rin naging commissioner ng dating Philippine Basketball League o PBL at commissioner din ng Sharks Billiard Association. Sa edad na 56, pumanaw si Chino. Papunta siya noon sa isang meeting nang atakihin sa puso. Isinugod siya sa San Juan de Dios Hospital kung saan siya binawian ng buhay. Nagpaabot ng pakikiramay ang mga dating niyang kasama sa sports at broadcast industry. Ang ambag ni Chino Trinidad sa larangan ng sports journalism hindi matatawaran at kinikilala pa rin kahit sa kanyang huling pag-time out. Pia Arcangel nagbabalita para sa GMA Integrated News. Samantala, patay po ang magkasintahan matapos bumangga ang sinasakyan nilang motorsiklo sa isang truck sa Caloocan. Sugatan ang isa pang angkas. Balitang hatid ni Bea Pinlac. 3 sakay ng motorsiklo ang sumalpok sa truck sa Dagat-Dagatan Avenue, Caloocan. Agad namatay ang magkasintahan matapos makaladkad pa ng truck habang nakaligtas ang kanilang kasama, bagaman nagtamo ng seryosong pinsala. Ayon sa mga taga-barangay, nagkatuwaan ang 3 na magmotorsiklo nang mapadaan sila sa anti-criminality checkpoint ng Caloocan Police sa lugar. Sa takot mahuli dahil walang mga helmet, nag-U-turn sila para makaiwas sa checkpoint. Nakita sila ng mga pulis at dito na sila hinabol. Mabilis daw ang takbo ng motor nang tumawid sila ng intersection. Naka-red light, dumiretso yung motor. Yung pader po na bagong gawa lang po ngayon doon, blind spot po yung... Dahil naka-go na ang traffic light sa kabilang lane kung nasaan ang isang trailer truck, umarangkada na ito at sa bilis ng pangyayari, nahagip ang motorsiklo. Hindi ko po mahanap yung emosyon ko. Siya lang po yung parang tumatay yung magulang sa amin. Ang isa pang angkas, sugatan at sinugod sa Caloocan City Medical Center. Kamag-anak ko pala yung babae dahil hindi ko nga siya mamukhaan. Gulat ako, pamangkin ko pala. Idinitinay ng Caloocan Police ang driver ng truck para sa investigasyon. Bea Pinlac para sa GMA Integrated News. Pansamantalang isa-shutdown ang centralized cooling system sa NAIA Terminal 3 bukas ng gabi hanggang sa Miyerkules. Para po yan sa 12-hour system upgrade at pagkabit ng 6 na bagong cooling towers ayon sa Manila International Airport Authority. Alas 9 gabi bukas hanggang alas 9 ng umaga sa Miyerkules, hindi magagamit ang centralized cooling system. Kaya mga electric fan at blower muna ang gagamitin sa NAIA Terminal 3. Tiniyak ng MIAA na may naka-standby na standalone air conditioning units at ang kanilang medical team sakaling kakailanganin. Humihingi ng paumanhin ng MIAA at sinabing para sa pagpapabuti ng kanilang serbisyo ang gagawing upgrade. 27,000 na mga pasahero na aalis at pabalik ng bansa ang posibleng maapektuhan ng pansamantalang pag-shutdown ng cooling system.
Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.